Bakit natatagalan ang mga OFWs abroad? Sa dami ng obligasyon ng isang OFW, ilang taon kaya siya malayo sa kaniyang pamilya para magkaroon ng sapat na financial capability para sa pinapangarap na karangyaan. Bago mag-abroad ang isang nagbabalak maging OFW, processing of documents is quite exhausting. It requires a lot of effort, especially money in going here and there to secure this and that. Submit those requirements to agents and to various employers. Attend employers' interview, and so on and so on. Once working visa is approved, he is not relieved yet. He has to prepare himself for the long flight. After that, he has to adjust being away from his family, homesickness, loneliness, and a lot of indescribable feelings that only OFW can relate. Feeling na gusto mong umiyak pero walang luha. Masakit pero walang pain. May gusto kang gawin pero hindi mo magagawa. Feeling na gusto mong umuwi pero hindi pwede. Wala kang pamasahe. Mga iba, walang baong pera pag umaalis ng bansa. Ang tanging baon, pangarap para sa pamilya. Pag nakakapag-adjust na, siguro it takes 2 to 3 months for adjustment. Ang iba naman, 1 buwan, okay na sila. Sa tulong ng magagandang tanawin, lugar na nakikita nila, minsan naman sa tulong ng kapwa-kabayan na nang-aaliw sa kanila. Wala akong binabanggit na ibang aliw. Basta naaaliw sila hanggang sa matapos ang kontrata. No picture, no documentaries para sa aliw na yan. Balik tayo sa kung bakit sila natatagalan sa abroad. During their first year, nagbabayad sila ng mga utang nila na ginamit nila for processing of documents. Inuuna nila ang primary needs ng pamilya nila mula sa asawa, mga anak, magulang at mga kapatid. Tumutulong din sila sa pagpapaaral sa mga pamangkin, tuition at pangporma ba. Second year, ipapagawa nila ang kanilang bahay. This will take maybe 2 years kasi ang sahod hindi lang naman sa house construction mapupunta. Depende pa kung gaano kalaki ang ipapatayo. Nagde-depreciate kaya nawawalan ng value sa paglipas ng panahon. Not unless ipapaupa. Kumikita habang nagde-depreciate. At ang kita mula dito, gagamitin sa maintenance. May mga side trips pa yan. Ika nga, gaya ng aliw, nawawalan ng value pag nagtagal na. Third year, renewal of contract. Bibili na siya ng mga appliances para sa bagong bahay. Sala set, TV, entertainment items, washing machine, water tank, at kung mga ano-ano na gamit sa bahay na electrical items. Fourth year, bibili na ng sasakyan yung pang-family para makapasyal-pasyal sila pag nagbakasyon o comfort in going to different places. Local tourist spots pa lang, pero ang bibilhin na sasakyan worth milyones na. Baka nga Land Rover na Defender para makapunta sila sa heights, off-road adventure and camping. O diba, sosyal, ang sasakyan ay sign of social status. Pag nakakariton ka sa kalsada, busi-businahan ka lang. Dapat yung authoritative ang dating, mala boss ang dating. Dahil sa 5th year, pupunta na sila sa international destinations naman. Buong pamilya para magliwaliw. 6th year, college na ang panganay na anak. Hindi pa pwedeng umuwi, hindi pa kaya. Wala pang savings during the first 5 years. Mas lalo na't mahal ang tuition fee sa college. First year na pagpapaaral sa kolehiyo, plus 1 year na preparation sa board o kaya bar exam, at 1 year para makapaghanap ng trabaho ang panganay. Kung hindi mag-aasawa ng maaga, dahil ang mga bata ngayon mapupusok, lalo't walang amang magdedisiplina. Dagdag 1 taon sa pagtatrabaho sa abroad kung nag-asawa ng maaga ang anak. Hihikayatin ang anak na magpatuloy sa pag-aaral kahit na may asawa at anak na. Yan ang pagmamahal ng magulang sa anak. Pag nagkamali, tutulungang bumangon at makabawi. Kaya sa mga anak dyan,
Isipin ang sakripisyo ng mga magulang. Makakatapos na ng pag-aaral at makakahanap ng trabaho ang panganay within 6 years. Yan ang allotted time. 12 years na sa abroad ang OFW. Next, sunod na anak naman ay currently nasa college. Hindi pa pwede makauwi, not unless sabihin ng panganay na siya naman ang tutulong sa mga kapatid sa pagpapaaral. Kahit pa sabihin niyang siya naman, hindi pa pwede dahil wala pa siyang ipon para sa pangnegosyo. A total of 15 years being away from the family. To avoid this span of time, missing great milestone like graduation, birthday celebration, anniversaries, and more, one has to prioritize goals in life. Prioritization technique. Create a list of goals that you need to accomplish. Rank your goals by their level of importance, urgency, and dependency. Important but not urgent, gaya ng bahay at school tuition. Important and urgent, family needs, livelihood projects, ang bayad ng utang na ginamit sa pag-a-abroad. Hindi dahil nakapag-abroad ka na, ang bayad sa utang, delay na, or hindi na binabayaran. Dapat important and urgent din ang pagbabayad sa utang. Urgent but not important, pagtulong sa iba. Anong rason kung bakit ka nag-abroad? Pagtulong sa mga kakilala? Matatagalan ka sa abroad kung yan ang mentality mo. Gagawa ka ng charity works? Not urgent, not important. Sasakyan at pasyal-pasyal. Makapaghihintay ang mga yan. Thank you for watching. Bye!